Mukhang ayaw na ho nilang makapasok doon sa mga lawyer, mga kababayan. Ay bakit ho? Mukhang wala namang kasing depensa talaga, 'di ba? O biruin niyo na lang ho, mga bossing, pinadalan po ng sabpina si Vice Presidente Inday Sara Duterte na ang dapat po ang sagot, hindi po dapat matuloy ang impeachment na yan kasi po ganito, no? Yang mga like example lang ito ha. Ganito yung tamang pagsagot. Yung mga yung mga ebidensya na ipinasa ng Kongreso ay puro mga peke po, no? Kumbaga iisa-isahin mo yung mga sinasabi nung kalaban mo. I-debunk mo o sasagutin mo lahat yun. Di ho ba? Sasagutin mo lahat yun, mga kababayan. Hindi yung eto yung tanong nila, tapos ang sagot ng mga lawyer at ng mga, biruin mo, 16, pinagsama-sama ang utak ng 16 na lawyer. Tapos pupunta dun sa teknikalidad na hindi dapat matuloy ang impeachment, dapat ma-dismiss siya kahit hindi pa nauumpisaan. Kasi multiple impeachment ang kanilang pinasa. Pero sa akin ho, isa lang ho ang nakita ko, mga kababayan, na pinasa ng Kongreso na impeachment, which is yun po ay yung February 5 na sinabihan ni Cheese na break kami, rest kami. Oh, sa March 2 na yan. Kailan? Kung June 2 na yan. Di ba? Lalo na ho, mga kababayan, baka talagang yung mga yan ho, mataranta lalo ho kapag dumagdag pa ito sa tutulong po sa House Prosecution Team, mga bossing. Si Attorney Lorna Kapunan, mahusay ho yan, no? Kung di ho ako nagkakamali, si James Shap, naipanalo niyan, mga kababayan. No, doon ko unang nakita Doon ko unang nakita yung presensya ni Attorney Lorna Kapunan doon kay James Shap versus Chris Aquino, mga bossing. Mahusay ho yan. Tapos nandiyan pa yung Delima. Nadagdagan pa ng Delima. Nadagdagan pa ng Chel Jokno. Mahuhusay po na mga lawyer yan, mga kababayan. Di po ba? Kaya, ano po ang ilalaban nung mga lawyer ni Inday Sara Duterte dito? Kaya bago tayo mapuruhan, hanggat maaari, subukan na natin na ma-dismiss. Pag na-dismiss, mukhang okay naman sa aming kliyente. Yung ma-dismiss lang, no? Kahit hindi naiangat ang kanyang pagkatao, okay lang naman yata kay Inday Sara Duterte. Kasi ho, mga bossing, lagi kong sinasabi sa inyo, no? Kung ako ang poposisyon sa posisyon ng Vice Presidente, hindi ho ako papayag, mga kababayan, na hindi matuloy itong impeachment na ito. Lalo na kung alam ko. Lalo na kung alam ko na wala akong ginagawang masama o mali. Di po ba? Kapag sinabi sa akin nung mga lawyer na, yung 16 na lawyer, madam, sir, no, pa-dismiss po natin to. Anong pa-dismiss? Alam ko yung mga nangyari. Wala naman akong ginawa. Bakit i-dismiss? Bakit hindi ko ipaliwanag yung sarili ko? Di ba? Hindi ho ako papayag na maiiwanan sa isip, sa utak ng mamamayang Pilipino, si Mark Ramos. Hindi naman talaga niya na-idepensa yung sarili niya no? Hindi naman talaga nakapagsalita yan patungkol doon sa sarili niya na hindi siya nagnakaw Di po ba, mga kababayan? Pag handa ka, ready ka, alam mo yung nangyari, ipagpipilitan mo, kailangan marinig ako ng mamamayang Pilipino. Kailangan si Jerry Alcala, maliwanagan siya sa isip niya na hindi ako nagnakaw. Hindi ako papayag na maiiwanan sa isip ni Jerry Alcala at ni Elena Capistrano na magnanakaw ako. Hayaan niyo akong makapagsalita. Di po ba? Pero kapag ikaw ay may itinatago at alam mo na posible ka mabuko, okay na sa iyo kahit anong paraan. Wag lang matuloy. No, anong pakialam ko? Anong pakialam ko? Di ba? Kung iniisip nyo magnanakaw ako, at least hindi natuloy yung hearing. Ganun lang ho yun kasimple, mga kababayan.
igigiit nung tao na yun, na haharap sa impeachment, nalitisin niyo ko, hayaan niyo akong makapagpaliwanag, hayaan niyo akong madepensahan ko ang sarili ko diyan sa mga ebidensya pinapakita nila. Hindi ako papayag na nasa isip niyo magnanakaw ako. Gano'n, 'di ba? Pero ulitin ko, kapagka ikaw ay may itinatago, ang sasabihin mo na lang, "Okey yang mga yan, okey na lang lahat yan." 'No? Ay i-dismiss, o sige dismiss na lang, sige, 'di ba? Sige dismiss na lang, okey lang. Eh, paano po yung mga Pilipino iniisip magnanakaw po kayo, at least na-dismiss, yun ang importante. Mananatili namang questionable na nasa utak nilang magnanakaw ako, eh, at least hindi nasagot-sagot. Papayag po ba kayo nun? Siyempre hindi, 'no? Kung matino kang tao. Pero kung kapalmoks ka, payag ka na lang doon sa tipo bang, "Dismiss na po, okey na po, hindi na kayo matatanong, hindi na kayo mako-question." Okey na sa iyo yun. Pero kung hindi makapal at ang pagkatao mo, ang pagmumukha mo at may takot ka sa Diyos, ay napakasimple lang po mga kababayan. Hayaan niyo akong ipaliwanag ito hanggang maintindihan ng mamamayang Pilipino na hindi ako nagnakaw. Ganun lang po yun. Kaya po nagmumukha yung mga lawyer. Oh, parang mukhang lawyer naman talaga yung mga senador, eh, di ba? Kaya po nagmumukha silang lawyer ni Inday Sara Duterte. Dahil sa kanila lang po, ang simple-simple ng gagawin nila, yung mismong nakasuad lang po doon sa konstitusyon, basahin mo, pagkabasa mo, gawin mo. Ang nakalagay po doon, pag 1/3 na ng Congress ang pumirma, shall forthwith na kayo doon sa trial. 'Di ba? Shall forthwith na kayo doon sa trial. Simple lang ho, one line, basahin mo. Eto gagawin natin. Kung ano yung hindi nakasulat diyan, ibig sabihin hindi kasali, ibig sabihin hindi gagawin. Ganun lang po. Pero yung mga lawyer ni Sara Duterte, ay yung mga senador pala ni Sara Duterte, wala na nga doon, pero yun pa yung sinusunod. Wala naman po tayong nakitang remand o pagbalik noong impeachment doon sa Kongreso. Wala naman pong ganun. Di ba? Wala naman tayong nakikitang pwedeng i-dismiss. Pero nga po, ang pinapakita nitong mga ito, dahil po sila yung mga nasa poder, kami yung nandito, kami yung may kapangyarihan, wapakels kami sa inyo. Wapakels kami sa inyo. No? Anong magagawa nyo? Kami senador dito. Ako ang Senate President dito. Ang magagawa nyo lang, magreklamo kayo dyan sa mga bahay ninyo. Magreklamo kayo sa kalsada. Kahit nga po yung mga malalaking eskwelahan po, yung malalaking mga universidad ho, mga kababayan, nagsalita po. Pero ano ginawa nila? Hindi nila pinansin. Kasi pag pinansin ho, mga kababayan, lalaki lang. Mapag-uusapan lang. Lalo pong malilinawan ang mamamayang Pilipino doon po sa nakasulat na shall forthwith. Kaya deadma po sila doon. Wala pong pumansin. Di ba? Chis Escudero, nag-aral sa UP. Hindi pinansin yung UP. San Beda, Sara Duterte, pinapatuloy yung impeachment. Wala silang pinansin dyan, mga kababayan. Pag pinansin pagpapaliwanagin lang sila ng shall forthwith. Pag pinaliwanag nila ng maayos yon, para na po nilang inilubog sa kumunoy yung mga sarili nila, mga kababayan. Yan po lalo pong lumalakas. Ito po, matalinong tao ho yan. Hindi mo basta-basta mauuto yan.